Yo, what's up mga kaulay? Ito pang muli ang inyong lingkod, Papa Twix TV. Lagi nagsasabing bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag magagalit, nag-real talk lang po ang inyong lingkod. Walang pikunan. Hashtag Real Talk. Yan. So, eto na nga po mga kaulay. Ito reaksyonan natin. Eto nga po, etong maanghang na mga sinasabi po ni Secretary Vince Dizon ng DPWH. Talaga nakakamangha po dahil sabi po ng ating DPWH Secretary, no, Vince Dizon, bawiin ang bilyones. Naku, galit na galit po si Vince Dizon sa mga inspeksyon na ginawa po nila. Grabe po yung galit ni Vince Dizon. At eto rin po, no, si Ombudsman Remulla. Naku po, may maganda pong sasabihin mamaya. Reaksyonan ho natin yan. So dito muna tayo kay itong balita ngayon, no, na itong reaksyonan natin. Panoorin natin mga call-right, reaksyonan natin about dito sa flood control. Go! Igan, bubuo muna ng mga alituntunin ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay sa pag-livestream ng kanilang hearings dahil sa mga sensitibong impormasyon daw na tinatalakay. Ayon kay ICI Chairman Andres Reyes Jr. Dagsa pa naman ang mga reklamong graft at malversation si DPWH Secretary Vince Dizon kaugnay sa isang substandard na flood control project sa La Union at ghost project sa Davao Occidental. Pero unang balita si Salima Refran. Hindi siya nakakonekta sa kabilang side ng drive. Nakapatong lang siya, peke. Dismayang inabot ni DPWH Secretary Vince Dizon ang dike at riprap na ito sa Bawang La Union noong Setyembre. Ang 2 metrong haba dapat ng tubong ikinabit sa dike, wala pang isang talampakan at tila ipinatong lang sa lupa. Hindi yung tagusan. Props lang. Ano lang? Nireklamo na ng DPWH na Napapamura na si Vince Hindi, talaga nakakagalit nga rin naman. Nakakagalit daw talaga dahil talagang grabe. Grabe, talamak po talagang corruption, no? Nakita nyo naman. Di ba? graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman ang kumpanyang Silver Wolves Construction Corporation. Ang proyekto kasi nagkakalaga ng halos 180 million pesos. Ha? A project that was visited several weeks ago, which was found to be very substandard, but already fully paid, even if it was not yet completed. Ang Silver Wolves inuugnay kay Benguet Representative Eric Yap na naging chairman din noon ng House Committee on Appropriations. Silver Wolves Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6 District Representative Salvador Plato. Oh, ayan o. Di ba? Ito guys, maputo ko lang ho dyan mga call-right. Di ba? Hindi, masyadong mainipin lang ho kasi. Yung iba na bumabati ko sa gobyerno natin, tulad yung ayaw ko nang bagitin, no, yung politiko na sinasabing, bakit puro senador lang daw? Bakit puro senador lang daw ang mga nasasangkot sa mga korupsyon? Na para pinag-iinitin daw ang mga senador. Pero ito, tumatakbo po yung investigasyon eh. So ayan oh, may mga lumalabas na ng pangalan ng mga nasa Congress din ho. Di ba? So hindi, kumbaga, alam niyo yung mga nagre-react nung mga kamakailan lang na nagsasabi na hindi talagang to, demolition job to, bakit puro mga senador lang? Sabi yan, sige, banggitin na ho natin ni Chis Escudero. Di ba? Na sinasabi niya, eto raw ho ay isang script writer. Script right lang daw po ito ni Martin Romualdez, di ba? Alam niyo po ba yung nagbigay na ng mga ganong salaysay nang hindi niya muna pinag-aaralang mabuti kung baka sakaling masunog siya diyan, di ba? Katulad ngayon yan, ano ho nangyari, di ba? Hindi ho naman natin sa pinoprotektahan si Martin Romualdez dahil magpasanggang ngayon inaharap niya pa rin po yung mga ini-issue sa kanya. Pero ganun pa man, kita niyo naman lumabas na ho sa mga pahayagan tsaka sa mga balita po na hindi siya ang pumirma. Wala ho siyang pirma dun sa BICAM. At yung mismong nagtuturo at nagsasabing scriptwrite si pangalan dito, Chis Escudero, siya pala ang nakapirma doon. Di ba? So nabukelya. Di ba? Alam niyo mga call-right, yan ang mahirap na sabi ko nga sa inyo, hindi, kumbaga mahirap din talaga na basta didepende na lang tayo sa social media, makikinig tayo at kada alegasyon paniniwala natin. Hindi, iba ho talaga pag may ebidensya. Di po ba? Antay-antay lang tayo kasi pag
pinapatulan natin yung mga ganitong aligasyon. Maraming aligasyon eh. Sa totoosin yan. Alam mo yung mga sangkot po sa korupsyon, ito totoo lang po. Ang mga sangkot po dito sa korupsyon, lahat po yan, magmamalinis yan pag sila ay nasasakote. Pag sila ay nakukurnar po, magmamalinis po yan. Natural po yan. May mga delaying tactic pa na gagawin yan. Diba? Magtuturo yan para lang tumagal. Diba? Pero tandaan ho natin, ang kahalagaan pa rin ho, pagdating sa mga ganitong mga aligasyon, ang hanapin ho natin lagi, ebidensya, resibo. Diba? Kasi madaling magturo eh. Nasaan na si Orly Gutesa? Nasaan na? Bumalik na ba na? Nanindigan ba ngayon siya na yung sinasabi niya patungkol kay Martin Romualdez, di ba? Meron ba naninindigan ngayon na Gutesa? Wala eh, nagtago na eh. Hindi na lumalabas eh. Di ba? May balibalita nga na meron dalawang kasama niya pa na nagbigay na rin ng salaysay na pinapasinungalingan yung mga sinasabi ni Orly. Di po ba? So, ito nga ito na, nakikita na ho natin na unti-unti na hong lumalakas ang laban natin kontra korupsyon. Yan po yung pinapangako po kasi ng ating mahal na Pangulo na sinabi niya, pinapangako niya, nasabi niya to nung Independence Day sa isang kanyang talumpati ang sinabi niya pinapangako niya na susugpuin niya ang korupsyon, lilinisin niya ang gobyernong to. Hindi man ganun kabilis, pero syempre itatry pa rin ng ating Pangulo sa tulong ng mga cabinet members niya, lalo na ito, napakasipag at wala akong masabi. Secretary Vince Dizon ng DPWH, nakita nyo naman kung paano magalit yan. At syempre, sa tulong din po ng bagong ombudsman, Boying Rimulya. Tuloy natin mga Colright. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa diba ito yung sinasabi ni Marcoleta. Ayan. May lumalabas na sa mga sinasabi ng mga diskaya. Pero ganun pa man, kahit meron pa yan, mas maganda pa rin talaga mag-tell all na ng mga diskaya, di ba? Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya ng natag ng Anti-Money Laundering Council. Back-to-back transfer. 2020 at 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila yung nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit nang bibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Tama. Kausap na ng Ombudsman ng AMLAC para humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Hindi po ba? So ayan po malinaw mga ka-alright na may napapanagot at marami pang mapapanagot ho. Kasi kung usapin ng korupsyon, ano ang sinabi ng Pangulo? It's gonna be hard, sabi niya. Sabi ng Pangulo, napakahirap daw to, na talagang napakahirap and painful pa, sabi niya. Dahil syempre may mga masasangkot pa dyan. Siguro na kaya na rin sabi ni PBB dahil meron siya siguro mga malalapit na kaibigan niya na nasasangkot din. Pero wala tayong magagawa eh. Isa hong kasabihan na sinasabi ng ating mahal na Pangulo, walang kapakapatid, walang pinsan-pinsan, walang kamag-anak, trabaho lang tayo. Di po ba? Kaya makikita nyo dito na ang ating Pangulo, wala akong kinukonsinte, di ba? Kaya nga nandyan po ang di ba? Nandyan na po ang Blue Ribbon kung kailan sila mag-uumpisa ulit, maibalik. Sana nga bumalik na lang itong si Ping Lacson po, dahil si Ping Lacson po nakikita ko sa kanya na talaga yung sinseridad niya sa pagiging chairperson ng Blue Ribbon. Sana bumalik na siya at hindi na siya mapagkaisahan ng mga kasama niya na ginagawa lang naman po ni Ping Lacson yung kanyang trabaho. So tuloy natin to. Inireklamo rin ng St. Timothy Construction ng mga Diskaya para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi mo ba sila minsan? Iisipin ko. Kasi bakit ka nagbayad ng gumawa ng kami ng flood control? Hindi na muna kompleto. Ang masama, hindi kami gumawa po kami. God, flood control ba yan? Tapos ba yan? 100 million ginastos nyo dyan? Pinayaran nyo, hindi tapos yan? 20 galit na galit si Vince Dizon. Talaga magagalit talaga si Vince Dizon. No? Siyempre, sabi nga ni Vince Dizon, nagulat daw siya. Nung siya inilagay ni PBBM dito sa DPWH, no? Nagulat siya. Nakita niya
yung grabe, yung malawakang korupsyon sa DPWH. Ang sabi pa nga ni Vince Dizon, sindikato na ho to eh. Hindi na raw tao. Hindi na tao yung mga involved dito. Pati nga rin daw mga diskaya. Nagalit nga rin siya dahil hindi na rin daw tao ang mga diskaya sa mga pinaggagawa nila. Hindi na mga tao. Talagang hindi na nila iniisip yung mga kababayan natin na pinapahirapan. At kung ang pera na yan ay napupunta lang sa tama at nagastos lang tama, di sana ang tagal na hong maganda ang Pilipinas. Matagal na ho tayo hindi na kahit paano may maginhawang pamumuhay. Dahil nga isipin niyo po itong bilyon na pera na ho to ay nailagay sa tama. Imagine niyo kung gaano kaganda sana ang Pilipinas. Di po ba? Isa ho ito sa napakagandang ginawa po ng ating mahal na Pangulo na itong malawakang investigasyon sa flood control. At hindi lang po ito, hindi po itong natatapos mga ka-alright ha. Hindi po dito natatapos. Ang laban, hindi lang po sa DPWH, marami pa pong laban. Ang sinabi ni PBBM ng ating mahal na Pangulo, marami pa pong laban ang susuungin ng ating mahal na Pangulo ng gobyernong ito. Dahil ang corruption po ay hindi lang naman po sa public works marami po dyan. May mga nandiyan pa sa mga customs, marami po eh. Diba? Marami pa dyan dito nga sa DepEd, diba? So marami pa ho yan. Kaya nga sa tulong ho ninyo mga kababayan ko natin, mga Pilipino, pag nagtulong-tulong ho tayo, lahat ng makita natin katiwalian, wag ho tayo mag-atubili, maglakas loob ho tayong ilapit sa ating Pangulo. Meron naman pong hotline po dyan na pwede tayo magreklamo. Meron na po sa DPWH, meron na po sa DBM, di ba? Meron din po sa sumbong mo sa Pangulo apps, di ba? Meron po eh. Kaya nga dapat nga ho talaga magtulong-tulong ho tayo. Ito ipagpatuloy po natin uli ito at mamaya pakinggan ho natin yung iba pang balita patungkol dito sa magagandang ginagawa po ngayon ng ating magaling na sekretary ng DPWH, Vince Dizon. DPWH personnel pa ang nilistang respondent sa dalawang reklamo. It is non-bailable, no? And it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Ayon kay Ombudsman Remulla, may isa pang kongresistang iniimbestigahan sa Ayun na. posibleng sa maanumalyang proyekto sa Davao Occidental. We will look into the allegations that Claudio Bautista, the congressman from there, at that time, I think, siya pa yung congressman, is a beneficial owner of the construction fund. Sinusubukang makuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap, ni Plato at ni Bautista. Sinaksihan din ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. ang paghahain ng reklamo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Reyes na sisimulan na nila ang live streaming ng mga pagdinig ng ICI. Pero sabi niya ngayon, kailangan pa nilang pag-aralan ang mga patakaran para dito, lalo't sensitibo ang impormasyon sa mga pagdinig. Ako guys, bago ko natin tuloy, ako lamang po ay hindi, kumbaga, syempre mas marami po ang may kagusto ang mga kababayan natin na makita po na mai-live stream po. Pero sa akin lang sinabi ko na to nung mga nakaraan pa lang na bilang opinion ko lang na para sa akin hindi na importante kung ila-live stream pa. Okay, para sa akin kasi para bang kasi pag ini-live stream natin yan, meron naman pong mga reporter na nasa loob na hindi nga lang sila pwede mag-live pero nakukuha nila impormasyon sa loob at may mga iba pong mga mainstream media na bawal nga lang silang kumuha pero nandun sila sa ICI. Diba? Pero ganun pa man po is kasi pag ila-live stream mo kasi yan, ito opinion ko lang pero syempre kung yan ang sigaw ng taong bayan, i-live stream, wala tayong magagawa. Kumbaga syempre tama para sa kanila yun mas makukomportable sila pag ganun na nakikita nila yung nangyari kasi nga nasasabi nga nila na may tinatago ata kaya hindi nila live stream. Pero ito po yung opinion ko lang. Para sa akin hindi tama na i-live stream. Bakit Kasi nagkakaroon ng idea etong mga nai-involve at mga napapangalanan ng mga politiko or kahit sino pa diyan na mga nasa ahensya ng gobyerno. 'Di ba? Kasi kada magkakaroon ng pagdinig yan sa ICA na yan, live on TV, nakakapaghanda po yung mga nai-involve at nasasangkot dyan. Nakakapag-isip ng kung ano ang mga next na plano nila. Yung baka nga yung iba dyan, makatunog pa lang, dahil napapanood dyan ng live, yung nangyayari. Nako, pag nabanggit pa lang nabanggit yung pangalan,
di alam niya, mako-corner siya. Yung araw na yun, pwede na siyang lumuwas na ibang bansa eh. Di ba? Pwede na siya lang lumuwas eh. Pwede na siyang katulad yung ginawa ng mga Pogo, no? Di ba? Nila Alice Go na paano nakatakas yung mga yon, di ba? Yung sila yung tatlong kasama niya, mga babae, di ba? Isipin mo, kasi nagkakaroon ng idea. At hindi lang yon, napag-aaralan po ng mga abogado, ng mga tiwaling politiko, yung mga involved dyan, napag-aaralan nila yung galaw, yung procedure ng ICI. Okay? Napag-aaralan nila yan, kung paano nila papaikutin, kung paano nila sosupply sa susunod na hearing, kasi alam na nila yung mga nangyayari, kung ano yung kung saan papunta na. Di ba? Napag-aaral nila kung saan papunta na yung investigasyon. Napag-ahandaan nila. Di po ba? Kaya, para sa akin, mas mainam siguro kung hindi na i-live stream. Kasi meron naman mga staff dyan at ng Congress at ng Senado at saka ng mainstream media na nandun na nakakanood naman at hindi man nila nilalive pero nakukuha nila yung impormasyon. Okay? At hindi lang yon. Tuwing natatapos naman po ang ICI, naman po, binabalita naman po nila uli. Sinasabi naman po nila, sinasummarize po nila through press con yung kanilang naging investigasyon. Di po ba? Kaya para sa akin po, opinion ko lang ito kahit wag na i-live stream. Pero syempre, para ma-complement natin ang hinaing ng taong bayan, marami mga kababayan natin na ang gusto talaga, ganun talaga. Sabi naman po ng judge ng ICI na sige, pag-aaralan pa raw nila pero talaga ila-live stream nila kasi yun ang sinisigaw ng tambayan, di ba? Siyempre, tayo ang mga boss, tayo ang nasusunod dahil una, ang pondo na ninakaw ay pera ng taong bayan yan. Kaya siyempre, ang hinaing ng taong bayan, boss ng taong bayan, kailangan pakinggan. Yan, ganyan din naman ang Pangulo eh. Kung anong iniingin ng taong bayan, kung anong gusto ng taong bayan, ibigay. Kumbaga, pakinggan natin. So, siguro nasabihan ng Pangulo, pakinggan nyo yung taong bayan kung ano hinaing, kung anong ibigay nyo, kung ano yung gusto. Siguro, yan. Pero syempre, bilang judge yan, mga judge na yan, nakikita naman nila yung magiging conflict, magiging problema nito. Siguro kaya medyo may paanohan sila. So, hindi natin alam kung ano yung mga susunod na mangyayari kung ito po ba ila-live stream or parang katulad din sa sa natural na pagdinig sa mga Senado at saka Congress na pag may mga maseselan na usapin, executive sila, di ba? Magre-request ng executive meeting na lang siguro sila. Kumaga forum na lang, kumaga sekreto na lang muna, hindi live stream, di ba? Maaring ganon. Siguro correct nyo lang ako kung para sa inyo tama yon or tama lang talaga na wag na lang mo i-live stream kasi meron naman nag-update kada matatapos ang ICI investigation. Okay, tuloy natin. To adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, they have to have a rules of whether they consent or not. Dagdag pa ng ICI, walang hearing sa susunod na linggo dahil hindi na makakadalo si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Ito ang unang balita sa Lima Refran para sa GMA Integrated News. So, eto pa po. Dahil po, tuloy-tuloy naman po ang investigasyon. No? Tuloy-tuloy naman po ang investigasyon. Katulad yan, unti-unti na ho nating nararamdaman na talagang marami na pong napapanagot, di ba? Kaya nga po hinanda na po yung kulungan doon sa BJMP. Di ba? Hinanda na ho dahil marami ho talaga na makukulong. Bakit makukulong na muna itong mga to? Pero pansamantalang nakakulong muna ho itong mga to dahil nga po yung kaso nila is no bail. Yung kanilang reklamo sa kanila, yung mga malawakang flood control na ghost project na yan, malawakang pagnanakaw na yan, no bail po yan. So, automatic po sa kulungan ng mga yan. Pansamantala nakakulong muna sila, nakadetiniho sila habang dinidinig ang kanilang kaso, no? 'Di ba? So kaya ho nandiyan na yan, inahanda na ho. Dahil alam po ng ni John Vic Remulla na talagang siguro nakikita niya na talagang madami ho talagang makukulong, 'di ba? Ngayon, eto na ho tayo.
mas lalo pa pong madadagdagan, mga ka-alright, ang makukulong. Bakit? Kasi, eto po, dahil dito po, dahil dito po sa Insurance Commission, na kung saan po naging katuwang sa pagbawi ng pondo sa mga kontraktor na may mga ghost project. Bakit to? Ang sabi ko dito, tutulong ang Insurance Commission sa pagproseso ng insurance claims laban sa mga tiwaling kontraktor na pumalpak sa proyekto. Babawiin po nila. Okay? Yung pondo. Nako po. Di ba? Katulad ng mga diskaya, di ba? May mga pera, halos wala yata matitira sa mga diskaya eh. Wala nang matitira sa diskaya mga pera nila, di mga nakapres na yan, babawiin ho yan. Babawiin ho yan ng Insurance Commission. At siyempre ng DPWH. Dapat lang ho, kasi hindi naman nila pera yan eh. Pera ho ng taong bayan yan. Di ba? Kaya ako po, agree ho ako na tama po ang ginagawa ng Insurance Commission. Habang may mga ganitong pagdinig, habang ongoing ang mga investigasyon na yan, dahil patunay naman ay mayroon naman mga ebidensya, nandiyan naman yan, talagang may mga ghost project naman, bawiin itong mga pondo na mga project na to. Halimbawa sa katulad niyan sa Tarlac, di ba, kung nasa 180 o 150 million yung pondo na ginamit doon, dapat ibalik ng diskaya yan. Ganun po, di ba, lalo ng mga involved diyan, di ba, dapat lang talaga ibalik nila kasi wala naman di ba, malinaw ho na pagnanakaw, hayaan na lang ho ba natin? Sige, kulong lang mga diskaya, tapos ang pera nila naka-freeze lang. Ganun lang ho ba yun? Hindi naman daw tayo papayag ng ganun. Di po ba? So, tama lang po ang ginagawa ng insurance at saka ng DPWH ngayon, ng ating pamahalaan ngayon, na habulin itong mga korap na to. Pag ito'y napatunayan na sila'y actually meron na nga ebidensya, nandiyan na nga po, may ghost project na nga isa na hong patunay yan di ba? Automatic na ho yan na babawiin yung pondo. Siyempre tumanggap ka ng 150 million, hindi mo na ghost project nga wala kang naipatayo di ba? Katulad yung kanina, sablay pa, substandard pa, may karapatan ng gobyerno natin na bawiin. Hindi ka naman ginawa ng tama di ba? Hindi naman ginawa, ibalik niyo yung pera ng taong bayan. Pera ng taong bayan yan. Kaya nga nagagalit ang taong bayan ngayon. Galit na galit sila dahil gusto nila mapanagod, makulong kayo siguro sa mga involved dito, lalo na mga diskaya, wag na ho kayong pumalag, wag na kayo umangal kasi hindi nyo pera yan. Ang kakapal na mukha ninyo pag umangal pa kayo dyan. Pag ipinagtanggol pa kayo ng attorney kaibigan nyo dyan, na ewan ko ako ng pangalanan, talagang baka siguro kaya kayo gusto ipagtanggol kasi nagkaroon siya ng parte, baka mabawi pa. Di ba? So, yun po, isang napakagandang balita mga ka-alright na sa ganitong nangyaring investigasyon ngayon ng DPWH at ng ombudsman natin ngayon, nakakatuwa dahil unti-unti na ho nating nakikita na may napapanagot. So, antay-antay lang tayo, wag tayo magmadali. Tulad doon ang sinasabi nila nung mga nakaraan na, bakit puro mga puro mga senador lang ang napapakulong, ganyan senador lang mga nai-involved. Wag ho kayo kasing wag ho kayong padala sa mga ganong nag-iingay. Kasi mga nag-iingay na yun, pansinin niyo po, yung mga nag-iingay, wala naman silang mga resibo di ba? Wala naman silang patunay. Kasi sila umaangal kasi sila ay nasasangkot. Sila yung mga nai-involved, di ba? Ang lakas nilang magreklamo, magturo ng mga kasama nila, di ba? Katulad yan, si Chisco din, turo siya ng turo sa mga kalaban niya na sinasabi niya pero siya pala pumirma doon siya nga pala ang nangungunang pumirma pa doon sa BICAM na yan, tapos wala pala yung si Romualdez, di ba? Ang dami nagpatunay na ng mga kongresista rin na sinasabi nila, hindi siya pumipirma diyan sa mga BICAM na yan, hindi siya sumasama sa mga ganyan, di ba? Pero syempre hindi kwento ng yun, ng mga pero kailangan pa rin nating alamin. So, ang kalagahan po dito is nakikita na po natin yung sinasabi ng ating Pangulo na siya ay seryoso laban kontra korupsyon. Di ba? Na ito'y dapat mapanagot at talagang walang kaibigan, walang pinsan-pinsan, walang kapatid, walang kamag-anak, wala. Kahit masakit man ito, sabi ng ating mahal na Pangulo, pero kailangan niyang gawin. Di ba? Okay. So, hanggang dito lang po mga call right. Kung nagustuhan nyo po itong video na to,
please comment below at comment lang kayo dyan. Natutuwa po ba kayo? Kayo po ba ay proud kay Vince Dizon ngayon na talagang napakasipag at talagang may kamay na bakal po ang ating magaling na Vince Dizon dahil kita niyo naman ginagawa. Lahat iniikot niya po, lahat ng mga nai-issue na kailangan mapanagot, ina-actionan niya agad, nilalakad niya. Talagang kita niyo naman nilalakad niya kaagad tapos nakipagtulungan pa sa kanyang insurance commission. So mas madali, mas maganda ang magiging laban po natin ngayon. So mga kaulat, maraming salamat po. Please share this video. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga supporter ko po dyan, pasensya na po itong upload na video ko. Supportahan nyo na lang po, comment na lang po kayo. At pag nag-live po ako, usap-usap ulit tayo, ha? Okay, maraming salamat po sa inyo. God bless us all. Bye-bye!